So these are the ends. Ito pong dalawang itong dulo. These are the ends of your bandage. Ito po, yung patilis niya ganyan, yung patilis po niya dito, this is your apex. Yung sa gitna niya. And this is the base. Ulit. Ito yung base. These are the ends. And this is the apex. Okay? So, di ba minsan po ginagawa natin sa pag-bandage, nag-fold tayo ganyan. Depende kung gaano kalaki yung kailangan mo. So, ang tawag po, pag nag-fold tayo ganyan, that is what you call cravat. 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 So, kung mag-fold ka, yung isa, that is one cravat. Dalawa, 2 cravats. 3, 4, 5 cravat. Hanggang sa full cravat. Pero meron pong shortcut yan kung mag-full cravat ka. Para hindi ka na nangangailangan ng table o kaya pa ganyan-ganyan. Meron pong shortcut para po magawa natin yung full cravat. So, yung dalawang ends. Hawak lang po sa dalawang ends. And then, dito sa gitna, your base. And then, kunin po yung apex. Here. The base, yung gitna ng base at saka yung apex. Ipasok po yung apat na daliri, nakalabas ang thumb. And then, sabi, pray. So, ayan. Pag-dikit ang iyong dalawang kamay. And then, slide your fingers doon sa loob. Kunin. And then, ibalik ka. And then, repeat the process. So, ulit, kunin yung sa loob. Full cravat. Hindi ka na pag-ganyan-ganyan pa. Full cravat. Depende po yan kung anong kailangan. Sir, dito ka na. Pasyente. Sir, gusto ko lalaki kasi sa buhok. Maharang-harang po eh. So, depende po ito. What kind of injury? So, for example, nauntog si Sir. Ayan, tumama. Nagkaroon siya ng crack dito sa forehead. So, syempre, kukontrol muna natin yung bleeding. Kung meron cause, takpan muna natin. And then, pag ina-transfer po natin sa ospital, bago dumating yung CMS, we have to protect the... Oh, bag ko. Okay. Oh, you have to protect the wound first kapag po i-transfer po natin, no? Siyempre, para matakpan. For example, dito po, no? Forehead po. Forehead injury. Forehead injury. Ayan. Wala man kasama. May kasama tayo. Wala naman siyang katabi. Ay, ganyan. Mayroon talaga, ma'am? Meron na nga, sir? Mayroon, ma'am. Meron dito? May mga nagkukwento dito. May mga nagkukwento dito. Ako naglalala ko siya. Kasi nga, kahit hindi ko nakita. Meron naman po talaga nagkakaroon. Iba-ibang ano po yan. O, may maingay. Nakikinig lang gusto mo matutong magkakaroon. Ayun naman. Alam niyo, magaling yung palit. Isa, kwentuhan pang kakatakutan. Dati, hindi narinig silang nagaganyan ng mga gabi. Sabi ko, magaling na siya mag-CPR. Yung nag-teacher, kasi pag gabi yun, so sabi niya may narinig na siya. Alam niyo, tunog na ako yan. Kasi narinig niya, di ba? Spray po kasi yan. May narinig daw sa lalo. Sabi ko, pang gabi pala sila. Hindi mo kasi ma'am nabigyan ng grade. Ay, hindi ako teacher nila nun. Okay, ay, manda si Sir. Okay, so forehead. Tapos po, ayan, takpan. Ito po yung kanyang injury. Ibuhol lang po sa likod. So, isang knock lang. And then, dito po natin. Bakit po dito? Kung saan yung injury, doon po natin natatali. Huwag lang masyadong diinan. Ayan, dito yung kanyang injury, correct? So, dito po natin itatali. And then, do not forget, ito pong mga sobra-sobrang yan, itap niyo po. So, do not let na merong mga loose na mga ano. Bakit? Kasi baka sumabit. So, bakit po nandito? So that, kapag dating po sa ospital, pero natalino ng konti, ayan, alam po ng mga sa ER, ng mga nurses, ng doctor, so kung saan yung injury, iiwasan po nila, dito sila bumupit. Actually, kung saan po yung bungol, nandoon po yung injury. So, iiwasan nila yun. Yun ang nila tatry. Kung kayang tanggalin, or gugupitan na nila yan. Saan? Hindi sila dyan. May iwasan po nila yung sugat.
Here. O, depende kung saan yan. Side doon. So, higit mo, buo mo lang. Okay? Forehead. Paano naman kapag sa ito, ulo? Bibi. Full head. Parang bandana. Full head bandage. Ay, sir, social. O, ibuhol lang. Wala niya na pagkalit. Ano pa ba sa likod? Buhol lang po. Ayan. Tapos, yung mga sobra-sobra na yan, kaya ko nakikita. Again, basta huwag lang pong hahayaan na mayroong mga sobra-sobra na yan. Kasi pwedeng sumabit. Basta ayusin lang po. Basta yan, bulus-bulus na. Bulus-bulus na yan. Habibi, welcome to Dubai. Ayan. Okay. So, para maprotektahan lang while na-transfer. Naandar, pasensya na yung ating flooring hindi pantay. Okay, so that is for who? Full head bandage. Ang ginamit mo mga yan. Ito yung isama na. Ayan, ayan. Okay. Isa. So, ito lang. No? Wala namang sa infield object lang po yun, yung kailangan na tatakpan pareho, no? Pero kung nga yan, injury lang yung kanyang mata. So, sabi nga natin, di ba kanina, sa forehead, kung saan po yung injury, doon ka magbubuhol. So, ganyan din po sa mata. Pero, huwag mong isasakto doon sa mata, iangat mo ng konti, yung pagbuhol. Kasi, we do not want to put pressure sa mata. So, dyan pa rin yung buhol niya, pero iangat mo lang ng konti. Huwag mong isasakto doon sa mismong mata. And make sure yung isa ay nakakita. Here. Okay. Paano naman kung sa jaw, sa chin, sa side yan? So, ear, jaw, chin, injury. So, example, ito po tenga niya ang mayroong injury. Uy! Okay. Ang hirap na niya bula. Yan, okay. So, dito kayo. Tingin nyo, dito na kayo. Hirapan ako mag-ikot-ikot. Dito kayo. So, yung unaffected side, ito po yung kanya dito. This is the affected side. Ito po yung merong injury. So, itong isa, so make sure na hindi mo matatakpan. Dito po natin ibukan. Kasi dapat, bakit ano, parang, ang tawag kasi nila dito, yung pag-anchor, parang hindi siya basta-basta. Sorry yan, ano ko lang. So, parang pinag-cross. Yes, i-twist ko lang dito. Yan, para naka-open. This is the unaffected area. Kita ko na. Balik kamay. Ma-amputate dito. Matakpan natin, syempre. Hindi natin basta-basta. Apex, oh. Ang yung dalawa po, oh. Kasi masyado pwede naman po pwede. Basta make sure lang na yung mga buhol ay tinatakpo natin. So, uncover po. Para po, kagad sa ospital, kung naputol o naputo ka ng 5-star, hindi naman po malaylay-laylay yung kanya. Of course, you want to maintain the dignity
sa patient. Hindi na masyado yan. Ay, kutikot lang. Yes, so ikot-ikot lang. Pwede mong ikot kasi ito masyadong mahaba. And then, pwede, ito po yung pinagdala ko natin. Yung pin. Para ma-secure. Ayaw niyang mag-isend. The victim is unresponsive. Anong gagawin? Check for the pulse and the breathing. Pag sa infant, saan tayo mag-check ng pulse? Breathing. Pulse. Ayan. And kapag sa paghinga po ng bata, hindi ko naman ano to kasi wala siyang ano. Hindi nakaalat yung bag mask niya. So sa infant po, kapag tayo ay magbibigay ng rescue breath, same, head tilt, chin lift, pero this time, mouth and nose po yung ating isisil. Bakit? Maliit lang kasi yung mukha ng infant. Sa babies, diba? Mas maliit pa dito. So mouth and nose. Kasi masasakit po talaga yung kanyang ilong. Okay? So, same. Check for pulse and breathing. Kapag walang puso, hindi umiingat, ang gagawin? Activate EMS and then begin CPR. So, yun nga, kung mag-isa ka ganyan. Pero, pasensya na, hindi ko talaga kaya po ito. Hindi ko mababali yung mga daliri ko. So, ganyan na lang. Pwede naman po. Circle your hands, ito po, and then 2 thumbs. Center of the chest. Okay? Sige, game. Bilang. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Tilt, chin lift, mouth and nose. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi mo na kasi hindi naman siya angat. 1, 2, 3, 4, 5. Wala siyang ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. 5 cycles na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naka 5 cycles na ako. Anong gagawin? Reassess pa rin. Check for pulse and breathing. Humihinga na. May pulse na. Ang galing. Anong gagawin? Recovery position. Kapag sa infant po, recovery position, pwede natin i-sideline muna. Ha? Bakit po? Kasi pwede siya magsuka kung agad-agad yung bubuhat mo. So, i-side muna natin for a few seconds and then kunin. Pag bubuhatin, shoulder root po ang tawag dito, make sure yung ulo is mas nakababa. Nakababa pa rin ng ulo. Para kung magsuka man siya. O, yung iba pa ganyan. Anong tawag dyan? Bowling. Football, hindi siya football. Hindi, iba ito. Basta yun, magandang din. O, para ano rin lang siya ng puso. Para recover position lang din naman. Para yung case lang magsuka lang siya. O, and hindi po natin agad ibibigay sa mother kung nandyan ang nanay. Bakit? Bakit hindi natin ibibigay muna sa nanay or sa parent? Pangalog. So because you are continuously reassessing, kasi pwede pong mag-deteriorate again ang kanilang condition while wala pa po yung EMS. So habang karga-karga mo siya, so ina-assess mo pa rin. Hihinga pa ba siya? Okay, clear? Choking tayo. Hi, choking. Ayaw niyang mag-isend. The victim is unresponsive. Anong gagawin? Check for the pulse and the breathing. Pag sa infant, saan tayo mag-check ng pulse? Breathing. Pulse. Ayan. And kapag sa paghinga po ng bata, hindi ko naman ano to kasi wala siyang ano. Hindi nakaalat yung bag mask niya. So sa infant po, kapag tayo ay magbibigay ng rescue breath, same, head tilt, chin lift, pero this time, mouth and nose po yung ating isisil. Bakit? Maliit lang kasi yung mukha ng infant. Sa babies, diba? Mas maliit pa dito. So, mouth and nose. Kasi masasakit po talaga yung kanyang ilong. Okay? So, same. Check for pulse and breathing. Kapag walang puso, hindi umiingat, ang gagawin? Activate EMS and then begin CPR. So, yun nga, kung mag-isa ka ganyan. Pero, pasensya na, hindi ko talaga kaya po ito. Hindi ko mababali yung mga daliri ko.
So, ganyan na lang. Pwede naman po. Circle your hands. Ito po. And then 2 thumbs. Center of the chest. Okay? Sige, game. Bilang. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Tilt, chin lift, mouth, and nose. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko na kasi hindi naman siya angat. 1, 2, 3, 4, 5. Wala siyang ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. 5 cycles na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naka 5 cycles na ako. Anong gagawin? Reassess pa rin. Check for pulse and breathing. Humihinga na. May pulse na. Ang galing. Anong gagawin? Recovery position. Kapag sa infant po, recovery position, pwede natin i-sideline muna. Ha? Bakit po? Kasi pwede siya magsuka kung agad-agad yung bubuhat mo. So, i-side muna natin for a few seconds and then kunin. Pag bubuhatin, shoulder root po ang tawag dito, make sure yung ulo is mas nakababa. Nakababa pa rin ng ulo. Para kapag suka man siya. O, yung iba pa ganyan. Anong tawag dyan? Bowling. Football, hindi siya football. Hindi, iba ito. Basta yun, magandang din. O, para ano rin lang siya ng puso. Para recover position lang din naman. Para yung case na magsuka lang siya. No? And hindi po natin agad ibibigay sa mother kung nandyan ang nanay. Bakit? Bakit hindi natin ibibigay muna sa nanay or sa parent? Pangalog. So because you are continuously reassessing, kasi pwede pong mag-deteriorate again ang kanilang condition while wala pa po yung EMS. So habang karga-karga mo siya, so ina-assess mo pa rin. Hihinga pa ba siya? Okay, clear? Choking tayo. Hi. Choking, and pwede po mag-cardiac arrest. So ano po ang gagawin natin? Ang tao po ay responsive, correct? Nakaganyan siya. And you have to remember, if someone is responsive, so we need to ask for consent. Kapag gising, diba? Naalala niyo po yung discussion natin. So we need to ask for consent kasi gising po siya. So anong gagawin natin? So approach, again, BLS assessment, pagkakalimutan. Number 1 pa rin is, make sure that the scene is safe. Diba? Yan po yung number 1 rule natin when it comes to first aid. Your safety. So ensure that the scene is safe. Safe naman po. Anong gagawin natin? Gising nga siya, di ba? Nakaganyan nga siya. Ano gagawin? Assessment. Approach muna. Di ba? Lapit ka. Ano gagawin mo? Pakilala ka. Kasi nga, you ask for consent. You will ask for consent. So, pakilala ka. Hey, sir, I am Irish. I am a trained first aider. I am a trained first aider. Sabihin mo yun. Ano po ang ating question? Are you joking? Di ba, tulong muna natin, at nakaganyan siya, baka naman nakasulang pala siya, o kaya, di ba, baka may sanipan niya, number, baka nakagano'n lang pala siya, di ba, nasa mid lang naman. Tatanda, sir, are you joking? O, hindi na nga siya makapagsalita, gagano'n na lang siya, di ba? And, your follow-up question will be, do you need help? Tanong natin, gusto ba niya tulungan siya? Di ba? Sir, do you need help? Sabi niya, okay, ano ang gagawin? So, position yourself at the back of the victim. Ay, buhat na lang kita siya, wala siyang paa. Okay, position yourself at the back of the victim. Encircle your arm around the victim. And, ang gagawin po natin ay we will give abdominal thrust or yung Heimlich maneuver. Okay? So, kung kanina po, di ba, sa chest tayo dito, abdominal thrust. O kaya dapat sa chest. Okay. So, saan po ang kanyang abdomen? So, above the navel, yung puso mo, okay? And below the breastbone. Sa chest talaga. Hindi dito. Kasi kung dito, sa chest na yan. So, dito po. Yung thumb side mo, yun yung nakadikit sa kanyang abdomen. And your other hand,
ipatong doon sa isa mong kamay. Kasi you will give abdominal thrust. So, paano po yung abdominal thrust? Inward, upward. Yeah. Paloob, pataas. Wow. Forceful po ito. Because you want to create pressure po. No? Talagang thrust na matindi na mag-aano ng pressure para mailabas po yung obstruction. Okay? 1, 2, ay okay. Yung paa, very important. So, create a tripod position. Siyempre, may paa yan. Imagine niyo may paa siya. Pero wala siyang paa eh. Okay? So, yung isa mong paa rin, dapat lang medyo naka-forward. Okay. Para mas balanse po yung tayo. So, kung ito yung kanyang paa, yung isa mong paa, ilagay mo sa gitna. Tripod na. Para mas balanse. Imagine kasi buhat. Hindi mo naman siya buhat, pero nasa likod ka niya. 1, 2, 3, 4, 5. Abdominal thrust, check mo. Look for check for the obstruction. Wala pa. Para malabas. 1, 2, 3, 4, 5. Check again for the obstruction. Wala pa rin. Kaya pa siya, hindi mo siya humina. 1, 2, 3, 4, 5. Check. Nakita mo na. Pero, nasa may bandang lalamunan pa. Tatanggalin ba natin? Hindi. Do not try to remove it kasi baka matulak mo lang. Continue. 1, 2, 3, 4. Ay, lumipad na. Kaya niya manok. Okay, chicken. Ang nakain niya. Okay, ano gagawin? Check mo pa rin. No? Baka kasi meron pa. Okay, and kapag may nakikita ka, kapag malapit na sa bibig niya, doon mo pwede mo. Pwede mo kunin kung adult yan or finger stick. So, kilim. Okay? Tapos, anong gagawin? Ano gagawin? Anong gagawin ng tao kapag nawala yung nakabara sa lalamunan niya? Resko mo. Anong gagawin muna niya? Hihinga. Hihinga! Correct! Hihinga muna siya. Di ba? Parang magagas siya ng hangin kasi nga ilang moments siya hindi nakakahinga. So anong gagawin? So, wait until the person is normally breathing. Hintayin mo na mag-normalize ang kanyang breathing and then ask if gusto niya magpadala sa ospital. Okay? Sir, are you okay? Hindi na siya. Okay na daw siya. Hindi na daw siya pupunta sa ospital. And your job is done. Tapos na. Okay? Paano naman kung nawalan siya ng malay? Tagal yan lang, hindi makahinga. Nawalan na siya ng malay. Anong gagawin? EMS. Okay, bago yun, anong gagawin? Ihiga mo muna. Kasi nakatayo siya, correct? Ihiga mo muna. And activate EMS before giving CPR. Okay? Paano? Ito, may tinatanong. Paano man kung kataba siya, hindi kaya na. Sabi ka na, di ba? Hindi po kaya na, dito ka, sa chest ka. Chest thrust. Pati sa mga buntis. Ganun po. Dito na lang sa dito. Chest thrust. Hindi mo ka-protect. Chest thrust. Dumusan din. Infant. Ito. Choking. Infant naman po. Aba sa infant, ano naman po yung indication? So, isang bata or infant na siya ay na-choke. No breath. Dito sa mga bansa. Hindi ba kapag salita, hindi pa siya nasasalita talaga, ano pa? Umiiyak. Walang boses. Umiiyak, walang boses. Correct. Ito baka nakakakala lang siyang ganyan. Ano pa? Kulay violet. Yes. Nagkakaroon ng discoloration, pwede namumutla o baka ito na, nagpa-violet na yung kanyang bibig. No? And ganyan, walang boses. Hindi siya makaiyak. No? So, ano gagawin? Ito po ang tamang position sa mga bata kapag na-choke. Okay? So, ilagay mo sa inyong hindi nakikita kasi. Ito na lahat. Ay, ma'am, baka tumama po sa inyo. Board. Yan. Hindi kasi kita. Kaharap to. Okay. Forward ka na lang. Kita na? Ayan. Okay. So, ayan. Kaya po ganyan. Ayan. Kita. Ayan. Sa isang lock. Sa paa.
thigh o sa iyong lap, no? Ilagay mo po yung bata, baby. Kailangan po yung kanyang ulo is lower than the buttocks or nakababa po, nakaangat ang puwet. No? And support the head. Nakahawak dito. Hawak po. Ayan. Para nasusuportahan natin yung kanyang ulo. Okay, ang gagawin po natin is to give back blows. Back blow po, no? So between the shoulder blades, use the heel of your hand. Kanya na niya. Ay, tumama yung waist mo. 5 back blows. Malakas po talaga ito. 1, 2, 3, 4. Kung wala pa rin, then give chest thrust. Nakababa pa rin po ulo. Chest po, 2 fingers, 1, 2, 3, 4, 5. You are creating pressure again para po maitulak yung obstruction. 1, 2, 3, 4, 5. Check for the obstruction. Wala pa rin. Continue. 5 back blows. 1, 2, 3, 4, 5. Check. Wala pa rin. Continue. One, 2, 3, 4, 5. Check. Malayo pa? Nalalabunan pa? Again, huwag. Natry ko na. Kaya nga po nag-reassess tayo. Sabi ko, di ba, once na nag-CPR kayo, hindi ka natitigil, kailangan titigil. Pag dumating na Correct! Kapag dumating na ang EMS, stop na, endorse na, kailan pa? Kailan ka titigil? Correct! When there is signs of life. O di ba, kahit hindi ka ba na nakakalimang cycle, biglang humilos, eh, stop ka na. Ibig sabihin, na-revive na siya. Baka naman teka lang, hindi patapos yung 5 cycle. Relax ka lang dyan. CCPR pa ako, hindi. So kapag po, when there is signs of life, stop. Kailan pa? wala. So, totoo. Di ba baka nakakaisang oras ka na dyan? Eh, naku, malamang talaga. Again, hindi naman po lahat ng ating CCPR ay nalay. Makapatay na kayo. 7, 8, 9, 1. Anong gagawin mo nun? Press your breath. And tilt, shift, lift. Buka na kanya. Low. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi may interval pa rin. Low. 1, 2, 3, 4, 5. Dalawa lang naman. Continue. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Pangalawa na. Press your Kayong bahala if you want your dominant hand over your non-dominant or your non-dominant over your dominant hand. Kayong bahala po. Lock your elbows. Ang bigat dapat nanggagaling sa likod. Diretso po dapat. Do not bend. Heel of the hand, yun po ang nasa gitna. Paano po ang tamang rhythm? Paano pala yung tamang bilis? Meron po kasi tamang rhythm yan. Sinasabi nila, maraming mga kanta ang na merong ganyan beat na 100 to 120 beats per minute. Kasi di ba 100 to 120 chest compression. Alam niyo yung kanta ito, yung pinaka-ano nila, staying alive. Yun yung ginagamit nila lang. 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Tilt, chin lift. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. After 5 cycles, anong gagawin? Reassess. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The victim has pulse. The victim is breathing. Yes, anong gagawin? Record the position. Isang kamay. Diretso. Isang kamay. Get the chest. Flex the leg. 1, 2, 3. High time position. Hindi lang ako mapapal na kayo dyan. If the same is safe. If the same is safe, next check for responsiveness. Hey sir, are you okay? Hey sir, are you okay? The victim is unresponsive. Check for the pulse and breathing. Palpate for the carotid pulse while looking at the right side wall of the chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negative pulse, negative breathing. Activate EMS. Hey you. Go ahead. Hey you sir, so be specific. Kapag kayo ay nag-uutos. Kasi kung maraming ganyan, hey you, o baka sabihin niya, matausap mo. So be specific. Hey you sir, with the red shirt, call 911, get an AED, report back to me. Okay? So very important, report back to me. Sabihin na, kuha ng AED, balik ka sa akin sir, at mag-report. Kasi hirap paghintay ng wala palang hinihintay. Baka hindi naman pala siya nakatawag ng tulong, hindi na niya binulikan. So, bata, pagkabalo mo ng gawan ko. Okay? Ulit. Check the scene if the scene is safe. Next, check for responsiveness. Hey sir, are you okay? Hey sir, are you okay? The victim is unresponsive. Check for pulse and breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The victim has no pulse. The victim is not breathing. Activate EMS. Hey you sir, call 911. Get an AED. Report back to me. Begin CPR. Ano po ang CPR? Chest compression with rescue breath. How many chest compression? 30. How many rescue breath? 2. Ilang cycle before we reassess? 5 cycles. Okay, begin CPR. Bilang kayo ha. Okay, paano pala yun? Saan ito? Saan tayo magsi-CPR? Center of the chest. Kung sa lalaki po, madali pong ilocate yun. Paano? Between the nipples, yung linya po niya. Sundan nyo lang yun. That is the center of the chest. Sa babae, hindi pwede. Bakit? Iba-iba ang breast ng babae, correct? Tama mo ba? Yes. Merong very humble, merong very proud. Kayong bahala if you want your dominant hand over your non-dominant or your non-dominant over your dominant hand. Kayong bahala po. Lock your elbows. Ang bigat dapat nanggagaling sa ikot. Diretso po dapat. Do not bend. Heel of the hand, yun po ang nasa gitna. Paano po ang tamang rhythm? Paano pala yung tamang bilis? Meron po kasi tamang rhythm yan. Sinasabi nila, maraming mga kanta ang na merong ganyan beat na 100 to 120 beats per minute. Kasi di ba 100 to 120 chest compression. Alam niyo yung kanta ito, yung pinaka-ano nila, staying alive. Yun yung ginagamit nila lang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 12, 13, 14, 15, 16. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5.
3, 4, 5. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. After 5 cycles, anong gagawin? Reassess. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The victim has pulse. The victim is breathing. Yes, anong gagawin? Recovery position. Isang kamay. Diretso. Isang kamay. With the chest. Flex the leg. 1, 2, 3. High position. Pagaling, ma'am. Hindi lang ako mapapal na kayo dyan. 7, 8, 9, 1. Anong gagawin mo nun? Rescue breath. And tilt, shift, lift. Buka na kanya. Low. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi may interval pa rin. Low. 1, 2, 3, 4, 5. Dalawa lang naman. Continue. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Pangalawa na. Kaya nga po nag-reassess tayo. Sabi nga, di ba, once na nag-CPR kayo, hindi ka natitigil, kailangan titigil. Correct! Kapag dumating na ang EMS, stop na, endorse na, kailan pa? Kaya kapag titigil. Correct! When there is signs of life. O di ba, kahit hindi ka pa na nakakalimang cycle, biglang huminga siya, eh, stop ka na, ibig sabihin, na-revive na siya. Baka naman may tagal. Hindi matapos yung 5 cycle. Relax ka lang dyan. CCPR pa ako. Hindi. So kapag po, when there is signs of life, stop. Kailan pa? So, totoo. Diba baka nakakaisang oras ka na dyan. Eh, baka malamang talaga. Again, hindi naman po lahat ng ating CCPR ay na-revive. Makakatay na rin. Ayaw niyang magising. The victim is unresponsive. Anong gagawin? Check for the pulse and the breathing. Pag sa infant, saan tayo mag-check ng pulse? Breathing. Pulse. Ayan. And kapag sa paghinga po ng bata, hindi ko naman ano to kasi wala siya hindi nakakat yung bag mask niya. So sa infant po, kapag tayo ay magbibigay ng rescue breath, same, head tilt, chin lift, pero this time, mouth and nose po yung ating isisil. Bakit? Maliit lang kasi yung mukha ng infant. Mga babies, di ba? Mas maliit pa dito. So, mouth and nose. Kasi masasakit po talaga yung kanyang ilong. Okay? So, same. Check for pulse and breathing. Kapag walang puso, hindi humihinga, ano gagawin? Activate EMS and then begin CPR. So, yun nga, kung mag-isa ka ganyan. Pero, pasensya na, hindi ko talaga kaya po ito. Hindi ko mababali yung mga daliri ko. So, ganyan na lang. Pwede naman po. Circle your hands, ito po, and then 2 thumbs. Center of the chest. Okay? Sige, game. Bilang. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Tilt, chin lift, mouth and nose. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi mo na kasi hindi naman siya angat. 1, 2, 3, 4, 5. Wala siyang ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. 5 cycles na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naka 5 cycles na ako. Ano gagawin? Reassess pa rin. Check for pulse and breathing. Humihinga na. May pulse na. Ang galing. Anong gagawin? Recovery position. Kapag sa infant po, recovery position, pwede natin i-sideline muna. Bakit po? Kasi pwede siya magsuka kung agad-agad yung bubuhat mo. So, i-side muna natin for a few seconds and then
punit. Pagbubuhatin, shoulder root po ang tawag dito, make sure yung ulo is mas nakababa pa rin ng ulo. Para kapagsuka man siya. O, yung iba pa ganyan. Bowling. Yan. Anong tawag dyan? Bowling. Football, hindi siya football. Hindi, iba ito. Basta yun, maganda din. O, para ano rin lang siya ng puso. Para recover position lang din naman. Para in case lang magsuka lang siya. O, and hindi po natin agad ibibigay sa mother kung nandyan ang nanay. Bakit? Bakit hindi natin ibibigay muna sa nanay or sa parent? Pangalugan. So because you are continuously reassessing, kasi pwede pong mag-deteriorate again ang kanilang condition while wala pa po yung EMS. So habang karga-karga mo siya, so ina-assess mo pa rin. Hilingan mo ba siya? Okay, clear? Choking tayo. Hi. Choking ganyan sila eh. Hawak sila sa leeg, hindi makapagsalita, hindi